For the past several weeks, to be exact, 11 weeks, o pang 11th week na natin ngayon sa series natin on clearing the confusion. And as I've said, ang objective natin dito sa series na to is to understand misinterpreted scriptures through the lens of grace. Kaya merong magnifying lens doon. And of course, yung sinasabi nating misinterpreted scriptures ay may kinalaman doon sa mga verses na nami-misinterpret ng maraming legalists as pwedeng mawala yung salvation natin doon sa mga verses na yan. Tama? And so far, sa mga nagdaang linggo, 11 weeks, 11 Sundays, nakita natin, tinunghayan natin yung mga ilang verses na kanilang ginagamit to show na ang salvation pwedeng mawala. Nakita natin na misinterpretation lang. Ano po? Confused lang sila. Kumbaga, kaya clearing the confusion yung ating subject. Okay? Bakit sila confused? Kasi pag legalistic lens talaga ang ginamit mo sa pagbabasa ng Bible, as I have said, ang Bible nagiging threat pag binasa mo. Para siyang rule book na punong-puno ng utos. Pag hindi mo nasunod, lagot ka. Pero kapag ang ginamit mong lens is the grace lens, the Bible becomes good news. At masarap siyang basahin. Okay? Anyway, marami pa tayong pwedeng pag-usapan na mga controversial verses in the Bible. Na pag sinabi natin controversial verse, again, tumutukoy ito dun sa mga verses na ang dating sa unang tingin, pag legalistic lens ang gamit mo, parang pwedeng mawala ang kaligtasan. Or parang ang dating, yung salvation, meron ng condition. Kailangan mo ng paghirapan. Okay? So marami pa tayong mga pag-uusapang verses na ganoon. Na ang dating, parang ang kaligtasan ay dapat mong paghirapan at pwedeng mawala. Okay? But this morning, we will take a pause. No? Magpapahinga muna tayo. At ang gagawin natin, no? Papahinga muna tayo sa mga errors na pag-refute sa kanilang mga error. Ang gagawin natin, pero next week, tutuloy tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Ang gagawin lang natin ngayong umaga is naniniwala kasi ako na to understand eternal security, mas magandang makita natin yung finished work ni Christ. Tama ba? Kasi how many of you will agree with me? Assurance is not built by answering objections. Although nakakatulong siya. Agree kayo doon? Assurance is built not on answering objections, but on seeing what Jesus has done on the cross. Agree kayo doon? Hindi yata eh. No. Ulitin ko para malinaw. Ang pagkakaroon natin ng eternal security, yung paniniwala doon sa kaligtasan hindi nawawala, ay nag-uugat hindi sa pagkakaroon ng security, pagkakaroon ng assurance ng ating kaligtasan is not built on answering errors or objection, but on seeing what Christ has done. Okay? Alam niyo sa totoo lang, ang kaligtasan ay nawawala at hindi nawawala. Matagal nang pinagtatalunan yan. 4 centuries na. Isipin mo, 4 na century na. Mahigit. Ang nagpasimula nung ang kaligtasan pwedeng mawala ay si Arminius Jacobus na binansagang Arminianism yung kanyang teaching at Arminianists yung mga followers niya o Arminians. Okay? Ang paniniwala nila, ang kaligtasan nawawala. Now, ang proponent naman ng ang kaligtasan hindi nawawala, once saved, always saved, ay si John Calvin. Okay? Calvinism naman yung kanyang teaching o yung kanyang tawag sa
sumusunod sa kanya. Okay? Yung mga Calvinist. Okay? Now, tayo ay naniniwala ang kaligtasan hindi nawawala. Pero hindi tayo Calvinist. Kasi sa totoo lang, yung Calvinism, by the way, sa panahon ngayon, yung mga Calvinists, they call themselves Reformed. Okay? Now, hindi tayo Calvinists, although naniniwala tayo na ang kaligtasan hindi nawawala, pero hindi tayo follower ni Calvin. For the simple reason, sa totoo lang, yung view ni Calvin na ang kaligtasan hindi nawawala, yung view ni Arminius na ang kaligtasan posibleng mawala, sa totoo lang, wala silang pinagkaiba. Paano nangyari yun? Kasi, ang kanilang pundasyon sa kanilang pinaniniwalaan is performance. Let me give an example. Halimbawa, merong isang lalaki. Nagpakita ng kanyang magandang Christian life sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon, nagpakita siya ng malalim na commitment. Nagmi-ministry, active sa church, walang absent pag Sunday, nagpakita ng behavior improvement, nagpakita ng spirituality, tapos may mga pagkakataon na bibigyan na siya ng chance magsalita, nag-preach na. For 10 years, wala kang duda, Christian yan. Tapos isang araw, itong taong ito, biglang nagloko. Nagkagusto sa ibang babae, bagamat may asawa na siya at pamilya. So ngayon, pinagsabihan siya ng mga kapatiran, Brad, may asawa ka na, itigil mo yan. Kaya lang, naging matigas ang ulo, tinuloy-tuloy yung kanyang kalokohan at sumakabilang bahay. Tapos pinagsasabihan siya, Brad, magsisi ka na, balikan mo yung pamilya mo. Kaya lang naging matigas siya, hanggang kamatayan niya na. Ngayon, itong sasabihin ng mga Arminian. Ayan, nagpakita ng 10 taong pagiging Christian, totoong naging Christian yan, naligtas yan. Pero, dahil sa kanyang ginawa, nawala na ang kanyang kaligtasan. Alright? Ngayon, ito naman sasabihin ni John Calvin. Ayan, hindi talaga yan na born again. Kahit nagpakita pa ng 10 taon na ebidensya. Merong commitment, umiiyak sa Lord, may ministry. Ang sasabihin lang ni Calvin, hindi talaga yan na born again. Period. Kasi kung talagang born again yan, hindi yan magpapatuloy sa kasalanan. Tanong, saan nila parehas nakikita ang basihan ng kaligtasan? Performance. Kasi para kay Arminian, hindi yan ligtas na nawala na ang kaligtasan niya. Bakit? Nagtuloy-tuloy sa kasalanan eh. Sabi naman ni John Calvin, yan, hindi talaga naligtas yan. Kasi kung totoong ligtas yan, hindi yan magpapatuloy sa kasalanan. So, point is, both of them, ang kanilang pundasyon ng kaligtasan, performance, works. Nasusundan niyo ako? So, tayo ay naniniwala, once saved is always saved. Paano kung ganun nga nangyari? Yung iniwan ng asawa, sumakabilang bahay, hanggang mamatay, ayaw bumalik. Gaya ba tayo ni Calvin na sasabihin na, hindi talaga naligtas yan? O sasabihin mo pa rin ba na, hindi, ligtas talaga yan? Tingin kayo sa harapan. Unang-una, hindi natin trabaho ang manghusga kung sino ligtas at hindi. Diyos lang nakakaalam noon. Tama ba? At ikaw na naligtas. Ayun, dalawa lang ng Diyos. Kasi ikaw yung sumampalataya eh. So kayo lang ni Lord na nakakaalam. Tama ba? Hindi natin trabaho yung husgahan siya. Pero, ang pinaniniwalaan natin, sabi ng Bible, once saved,
is always saved. Diyos lang ang nakakaalam kung talaga naligtas yun. Kaya kung talagang na-born again yun, nagkaganon siya, masakit man tanggapin, ligtas siya. Na kung hindi mo matanggap yan, tanongin ko kayo, si Solomon. Kilala niyo si Solomon? Ilan na naging asawa ni Solomon? 1,000. Kung magtatayo si Solomon ng simbahan, unang araw, mega church agad. 1,000 member, pera pa yung mga anak doon. Kung isasama mo mga anak doon, tigi-tigisan na lang, di 2,000. Okay. Isipin mo, hindi pa nagsisimula, mega church na. Ano nangyari yung latter day ni Solomon? Sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Pag may nakita kang isang Christian for a long time, tapos bumalik sa pagsimba sa Katoliko, anong iisipin mo? Di ba, hindi yan talaga na-born again? Kasi kung na-born again niya, ba't sasambayan sa Diyos-Diyosan? Si Solomon sumamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon sasabihin mo, nag-repent naman si Solomon. Okay, hanapin mo, pakita mo sa akin, saang verse sa Bible, si Solomon ay nag-repent. Wala kang makikita. Ikinamatayan niya na nga yung paghahanap dun sa hari. I mean, kinamatayan ni Solomon yung paghahanap dun sa commander na sinabi ng Diyos, papalit sa kanya bilang hari. Bible tells us, and Solomon died. Prior to that, yung unang statement, wala siyang ginawa kundi hanapin si Jeroboam. Kasi si Jeroboam yung pinangako ng Diyos na magmamana ng 10 kingdoms. Ayaw pumayag ni Solomon. So point is, si Solomon, namatay siya, hanggang dulo, hindi bumalik kay Lord. Ngayon, kung si Solomon hindi ligtas, huwag na natin basahin yung Proverbs, huwag na natin basahin yung Ecclesiastes, huwag na natin basahin yung Song of Songs. Kanya galing yan eh. Intindihan niyo ako? So I hope na naging malinaw sa atin. So, I believe assurance happens upon seeing what Christ has done. So this morning, kung baga sa sports, kagaya ng basketball, didepensa muna tayo. Hindi. O opensa muna pala. Okay, hindi na muna tayo depensa. Opensa muna ang gagawin natin. We are going to prove once again, eternal security is the clear teaching of Jesus. Hindi teaching ni Calvin. Teaching ng Bible. At hindi natin piniling paniwalaan yung ang kaligtasan ay hindi nawawala ay dahil mas maganda. Pero sa totoo lang, talaga namang mas maganda. Kaya nagtataka ako doon sa mga ilan, mas gusto nilang piliin, o mas gusto nila na pinipili, ang kaligtasan nawawala. Agree ba kayo sa akin? Kung mas gusto mo, ang kaligtasan mo nawawala, wala ka sa katinuan. Mas gusto mo ba ang kaligtasan mo nawawala? O ikaw na lang kung gusto mo yan. Ako, ayoko. Pero, hindi ko pinaniwalaan yung ang kaligtasan ko ay hindi nawawala dahil mas maganda. Yun ang biblical. At yung mga verses na akala nila nawawala ang kaligtasan, misinterpretation lang. Alright? So, ngayon, o-opensa muna tayo. Okay? So, ang title ng ating topic for today, From Confusion to Confidence. Alright? Pray muna tayo. Dalangin namin, Lord, sa umagang ito, bigyan kami ng wisdom, understanding, as we continue, Lord God, studying this wonderful truth about our salvation. We ask the Holy Spirit to be once again, teach us, and be our teacher. Thank you so much, Lord, sa itong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen. Sige po, lakas natin ang palakpak. Do you have any idea, mga kapatid, kung ano ang posibleng mangyayari if salvation can be lost? Kung ang kaligtasan talaga posibleng nawawala, you know what happens? 3 things. Okay? Una, if salvation can be lost, you are actually working for it. Agree? Kung ang kaligtasan nawawala, pinaghihirapan mo siya. Pinagtatrabahuhan mo siya. Ikaw ang nagme-maintain ng salvation mo. Lumalabas, kung sa utang, may co-maker, sa salvation, may co-savior. At ikaw yun.
Parang 50-50 kayo ni Lord pagdating sa kaligtasan. Tama? At yung sakripisyo niya sa cross, parang naging down payment lang talaga. Ikaw na ang bahala na mag-fully pay. So, co-savior ka. Agree? Whether you accept it or not, tinutulungan mo si Jesus na iligtas ka. Siya lang ang nagsimula ng kaligtasan. Pero meron kang contribution sa kaligtasan mo. Whether you like it or not. Kung sa palagay mo ang kaligtasan posibleng mawala, pinagtatrabahuhan mo. Agree? Pangalawa, if salvation can be lost, salvation is probationary. Siguro naman lahat tayo, especially yung mga nakapagtrabaho na, familiar sa salitang probationary. Tama ba? Pag ikaw ay nag-apply ng trabaho at ikaw ay natanggap na, dadaan ka sa probationary period. Tama ba? In other words, tanggap ka na, pero hindi ka pa fully accepted. Hired ka na, may ID ka na, pumapasok ka na, sumusweldo ka na, pero hindi pa final ang desisyon. Meron pang evaluation. Sasagot na, tungan niyo ko. Amen ba? Dadaan ka sa probationary and usually 6 months yung probationary period. Ngayon, pag yung performance mo na-satisfy yung mga boss mo, yung mga superiors mo, then ikaw ay matatanggap. Tama ba? Pero pag bumagsak ka, tanggal ka. Now, maraming Christians, ang tingin nila sa kaligtasan, o sa lahat ng Christians na tumanggap kay Kristo, lahat ng Christians na tumanggap kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, are all under probation. Yun ang malungkot. Nung tumanggap ka kay Lord, ang nangyari, tinanggap ka ni Lord, pero hindi ka pa fully accepted. Parang yung nag-apply ka ng trabaho, tinanggap ka na, hired ka na, pero hindi ka pa fully accepted. Dadaan ka sa probationary. Ganon din yung paniniwala ng mga ang kaligtasan ay nawawala. Nung sumampalataya ka kay Lord, tinanggap ka ni Lord, pero hindi ka pa rin fully accepted. At ang malungkot niyan ito, kung sa kumpanya, ang probationary period, 6 months lang, dito hindi. Lifetime. Kailangan mong manatiling tapat hanggang wakas para ikaw ay maligtas. So, lifetime yung probation mo. Ang lupit. Ano? Nakasulat naman yun sa Bible in Matthew 24:13. By the way, sino yung present dito nung diniscuss natin yun? Natatandaan nyo pa? Hallelujah. Nakalimutan nyo na rin, ulitin ko. So yung Matthew 24:13, walang kinalaman sa kaligtasan. Tatandaan nyo, may kinalaman siya sa rescue from danger. Kasi ang pinag-uusapan itong tribulation Tama ba? O nare-recall nyo na? Alright. So ang problema sa mga naniniwala ang salvation pwedeng mawala, salvation becomes probationary at ang probationary period mo is lifetime. Okay? Itong view ng Arminianism. Ligtas yan kung mananatili ang tapat hanggang wakas. Pero dahil hindi nanatiling tapat hanggang wakas, sumama sa ibang babae, iniwan ng asawa, nawala na ang kaligtasan niya. Ito naman kay Calvin. Ligtas yan kung mananatiling tapat hanggang wakas. Pero dahil hindi nanatiling tapat hanggang wakas, hindi talaga yan naligtas simula nung una pa. Hindi talaga na-born again yan. So anong punto? Parehas sila. Tama ba? Kaya hindi sila dapat nagtatalo. Magkakampi sila Tama ba? Agree? So, if salvation can be lost, it becomes probationary. Pangatlo, if salvation can be lost,
Christ's work is incomplete. Yung sacrifice ni Christ, down payment lang. Tama ba? Lalabas niyan, yung mission ni Christ, hindi niya natapos. Kaya dapat papalitan na natin yung sa theology na the finished work of Christ. Ang dapat doon, the unfinished work of Christ. Okay? Kasi hindi tapos Tama ba? Agree? Lalabas niya parang sinimulan lang talaga ni Lord, pero ikaw ang tatapos. Siya lang ang nagligtas sa'yo sa simula, pero ikaw nang bahala sa dulo. Parang sa relay race. Sino dito yung familiar sa relay race? Yung tumatakbo, tas ipapasa yung baton. Parang lumalabas, si Jesus yung unang tumakbo ng lap. Unang lap siyang tumakbo. Pagkatapos, ipinasa sa'yo ni Jesus yung baton. O ngayon, bahala ka na tumakbo, bahala ka na rin kung mananalo ka. Ano ngayon ang nangyayari? Ikaw na ngayon ang may hawak ng kaligtasan mo. Kasi inumpisahan lang ni Jesus. Si Jesus yung unang tumakbo ng unang lap. Ang bilis ni Lord, talagang inunahan niya lahat. O pagkatas, pinasa ngayon sa'yo yung baton. Pagpasa ngayon sa'yo ng baton, ikaw na ang bahala kung mananalo ka o hindi. Kaya good luck na lang sa inyo. Hindi. I'm not joking. No. Nakakatawa lang. It sounds funny. Sa totoo lang. Pero ganun lumalabas. Pag-isipan niyo mabuti. Kung ang kaligtasan pwedeng mawala, yan ang totoong nangyayari. Pinaghihirapan mo. Diba? You work for it. Probationary ang salvation mo. Parang sa kumpanya, tanggap ka na, hired ka na, pumapasok ka na, may ID ka na, pero hindi ka pa fully accepted. May evaluation pa. After 6 months, pag maganda performance mo, tanggap ka. Ganun ang nangyayari. Okay, sumampalataya ka kay Jesus, okay, tanggap ka na ni Lord, pero hindi pa fully accepted. Hindi pa final ang decision. Okay, may evaluation pa. Gano'ng katagal? Mag-endure ka to the end. Hindi ka noon. Tama ba? Andiyan pa po kayo. At lalabas yung kaligtasang nagawa ni Christ on the cross is incomplete. Hindi siya finished work. It is unfinished work. Okay. Now, yung tatlong yan ang possibilities kung ang salvation pwedeng mawala. Alright? You're working for it. Pinagtatrabahuhan mo siya. At lalabas, probationary ang kaligtasan at hindi tapos yung ginawa ni Christ. Buti na lang, lahat ng yan hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang clear teaching ng Bible, our salvation is 100% secure. Amen? Once you are saved, you are always saved. Now, i-refute natin yung tatlong yon para mas malinaw. Alright? Isa lang ang statement regarding salvation na sasabihin natin to refute those 3 errors. Ano yon? Ano yung statement yon? And this is actually the most misunderstood statement in the body of Christ. Although, karamihan sa body of Christ, statement of faith nila ito. But this is actually the most misunderstood statement. Ano yon? Salvation is by grace. Through faith. Halos lahat ng Christians, yan ang kanilang statement of faith. We are saved by grace through faith. Pero sa totoo lang, marami sa kanilang nag-claim, yan yung kanilang statement of faith. Paniniwala nila, salvation is only by grace through faith. Pero pag pinakinggan mo yung teachings nila, hindi talaga salvation by grace through faith. Meron silang ina-add. Okay? So, sa tatlong errors na yan, yung statement na salvation is by grace ang magre-refute. Okay, isa-isahin natin. Dahil salvation is by grace, therefore, you cannot work for it. Tama? Malinaw naman sa Bible, ang kaligtasan is only by grace. At natanggap natin
through faith in Christ. Okay? Itong sabi ng Scripture, for by grace, you have been saved, past tense, through faith. What is grace? Louder, please. Unmerited favor. Unmerited, undeserved favor of God. So in short, grace simply means you receive what you don't deserve. Kapag deserving mo matanggap ang isang bagay, hindi siya grace. Grace is unmerited. You receive what you do not deserve. Hindi mahirap intindihin yon. Tama ba? Halimbawa, nagtatrabaho ka. Mula umaga hanggang hapon, pagtungtong ng 15 at katapusan, binigyan ka ng sweldo. Grace ba yon? Deserve mo yon. Bakit? Pinaghirapan mo. Tama? Pero, kung maghapon, wala kang ginagawa, kung hindi tumambay lang, manood ng Netflix, kumain, matulog, pagtungtong ng 15 katapusan, may tinanggap ka. That is grace. Bakit? Alam ko hindi nyo masyadong maintindihan yan kasi hindi kayo taga-munisipyo. Kasi maraming, ang tawag niyang 1530, mga ghost employee. Na tuwing 15 katapusan, hindi naman sila nagtatrabaho, nasa plantilla sila. Okay? Kaya sila, sa munisipyo, maraming nakakaunawa ng salitang grace. Kanya tayo? Amen ba mga kapatid? So, one of the most misunderstood truth in Christianity is the simple statement, salvation by grace. Halos lahat ng Christians in the body of Christ, even the legalist, will tell you salvation is only by grace. Pero if you will listen carefully sa kanilang mga pagtuturo, sa kanilang mga preachings, makikita mo, hindi sila talaga only by grace. It is grace plus something. Laging merong plus. Okay? It is grace plus perseverance. Okay? Anong view ng Arminian? Ligtas dati yan, pero nawala na ang kaligtasan niya. Bakit? Kasi hindi inayos yung buhay. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Hindi siya nag-persevere sa kanyang Christian life. Anong sasabihin naman ni Calvin? Hindi, sa totoo lang, hindi naman talaga yan na born again ever since. Kasi kung na-born again yan, magpe-persevere. Hindi yan magpapatuloy sa kasalanan. So, both of them, grace plus something. Perseverance yung kanilang view. Now, unawaan niyo ako mga kapatid. Now, listen. When you add anything to grace, pag may dinagdag ka sa grace, when you add anything to grace, grace stops being grace. Hindi na siya grace pag may dinagdag ka. Inimbento ba natin yon? Tingnan niyo po, ito sabi ni Paul. Look at this. Paul said, and if by grace, then is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. So, anong sabi ni Paul? Paul said, for grace to be grace, dapat walang work. Same with work. For work to be work, dapat walang grace. Okay? Pag ang grace, nilagyan mo ng konting work, kahit konti lang, hindi na siya grace. Same with work. Ang work, lagyan mo ng konting grace, hindi na siya work. So, for grace to be grace, dapat walang work. Pag nilagyan mo ng konting grace, konting work, kahit konting patak lang, hindi na siya grace. Now,
Listen mga kapatid. Ang grace at saka work, they are mutually exclusive. Hindi sila pwedeng pagsamahin. They cannot coexist. Lalo na pag ang pinag-uusapan ay kaligtasan. The moment works are added, grace is cancelled. Let me repeat that. The moment dinagdagan mo ng works yung grace stops being grace. Yan yung sinasabi dyan. If by grace, it's no longer of work. Otherwise, grace is no longer grace. Tama? Again, what is grace? Hindi mo deserve. You receive what you don't deserve. Tinanggap mo dahil ibinigay. Hindi mo pinaghirapan. Tama ba? Now, what is works? Pinaghirapan mo. Tama ba mga kapatid? Magkaiba sila ng sistema. That is why hindi sila pwedeng pagsamahin. Parang tubig at langis. Pagsamahin mo man ng tubig at langis, kahit haluin mo ng maraming beses yan, kahit gaano katagal, makikita mo, hihiwalay ang langis sa tubig. Agree? So, they cannot coexist. They are mutually exclusive. Magkaiba sila. Tama? Agree ba mga kapatid? Same with grace and works. You cannot mix them together. That is why, pag sinabi ng Bible, we are saved by grace, that means our salvation from start by grace to finish by grace. Hindi ka nagsimula, naligtas ka by grace. Along the way, meron ka nang i-add for you to maintain your salvation. Like perseverance, faithfulness, etc., etc. Naintindihan niyo ako? Taas nga kamay nung naintindihan niyo sinasabi ko. Okay. Amen ba? Kasi pagka nangyari yun, ikaw na nagme-maintain ng iyong salvation. So if you think pwedeng mawala ang salvation, you are working for it. Okay? Sayang ang effort na gagawin mo sapagkat baliwala ang works when it comes to salvation. Pangalawa, if you think pwedeng mawala ang salvation, then salvation is probationary. Correct? Now, because of salvation, grace makes salvation secure. Not probationary. Hindi pwedeng maging probationary ang salvation kung naligtas tayo by grace. Bakit? Bakit hindi pwede? That is because, listen, tingin sa harapan. Probation belongs to work. Tama ba? Pag under probation ka, i-evaluate yung performance mo. And so therefore, probation belongs to work. Tama ba? Nakita natin kanina, grace and works are mutually exclusive. For grace to be grace, dapat walang work. Same with work. For work to be work, dapat walang grace. Tama ba? Ngayon, ang probation, no? Work belongs to probation. Naintindihan niyo ibig sabihin? So therefore, ang salvation hindi talaga probationary. Bakit? Kasi hindi pwedeng magsama ang grace at saka work. Nasusundan niyo ba ako? Malabo ba yung sinasabi ko? I hope naintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay? Kapag nagdagdag ka kahit konting work sa grace, hindi na siya grace. Grace stops being grace when you add something to it. Kaya hindi sila pwedeng pagsamahin. Hindi pwedeng grace plus something. Okay? Now, malinaw sa Bible, salvation is only by grace. At paulit-ulit nababasa ng maraming Christians yan. Now, for just to refresh your memory, babasahin natin uli siya. Hihimay-himayin natin. Okay, itong sabi ng Bible.
God saved you by His grace when you believe. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Now, himayin natin saglit ito. Itong sabi ng Bible, God saved you. Ligtas ka na, ililigtas pa lang. Past tense yan eh. God saved you. Paano ka naligtas? By His grace. What is grace? You receive what you don't deserve. Naligtas ka, you don't deserve it. Tinanggap mo yung salvation, wala kang ginawa. Because grace is a gift. Unmerited. Tama ba? So, God saved you. Paano? By His grace. Kailan ka niligtas? When you believe. Taas nga ang kamay ng mga sumasampalataya na kay Kristo. O, ligtas ka na, hindi pa? Okay, ang issue na lang, mawawala ba? Okay, yun ang issue. O, di ba? Yun ang issue. Okay? Now, kung ang salvation is not only by grace, pwede siyang mawala. Kasi you're working for it. Pero if it is only by grace, hindi siya mawawala. Ituloy natin. Sabi rito, you cannot take credit for this. Bakit? Because you cannot work for it. Kung ang kaligtasan mawawala, pwedeng mawala, you're working for it. At dahil you're working for it, na-maintain mo ngayon ang salvation mo. At pagdating sa langit, you will have credit to everything you have done. Tama? You will boast for it. At sasabihin mo, pinagbuti ko ang Christian life ko. Kahit malayo, ma-attend ako. Kahit umuulan, nakamotor lang ako. Pero nasa ganyan ngayon, ano. Okay. Baka merong konting problema. And sabi dito, it's a gift. Palagay ko naman, lahat kayo dito, hindi na kailangan pang paliwanagan kung ano ang gift. Pag sinabing gift, walang bayad. Tama? And gift and reward are not the same. Gift is the opposite of reward. Salvation is not a reward for the good things we have done. Again, hindi mahirap unawain yan. Tama ba? Hindi mahirap intindihin na ang kaligtasan ay gantimpala o hindi gantimpala. Okay? Actually, si Paul parang redundant eh, no? Diba? Kasi after niyang sabihin, salvation is a gift, and then he goes on and said, it is not a reward. Parang naging redundant siya. Eh alam naman natin, pag sinabing gift, walang bayad. Pag sinabing reward, pinaghirapan. Pero bakit niya inulit? Kasi ini-emphasize niya para hindi natin makalimutan na ang kaligtasan is only a gift. The opposite of gift is reward. Tama? Pag gift, walang bayad. Pag reward, pinaghirapan. And since salvation is a gift, that makes salvation not probationary. Amen ba? Agree? Let me repeat that. Since ang kaligtasan is a gift, hindi siya probationary. Alis na kaagad yung salita. Bakit? Kasi ang probationary belongs to work. Kaya ka under probation pa kasi i-evaluate yung performance mo. Under probation ka. Pero, if it is a gift, hindi ka na under probation. Kasi hindi na siya magiging gift. Naintindihan niyo ako? Alright. So, salvation is not a reward. Okay? So, nung sumampalataya tayo kay Jesus, ang tinanggap natin, hindi probationary life. Ang tinanggap natin is eternal life. Everybody say eternal life. Eternal life. Ang eternal life, pwede bang mawala? Ito sabi ni Lord, he who believes in me has eternal life. Jesus did not say, he who believes in me will have eternal life. In other words,
The moment of believing in Him, you receive eternal life. Okay, anong tinanggap mo? Eternal life. Eternal life, by definition, is life that lasts forever. Ngayon, kung pwedeng mawala yung eternal life na na-receive mo, na binigay ni Lord, hindi siya eternal life. Tama? Probationary life. Nagkakaintindihan tayo. Kasi kung mawawala siya, hindi siya eternal life. Kasi eternal life, by definition, life that lasts forever. At sa Bible, napakaraming verses that talks about, since we receive eternal life, our salvation is 100% secure. Kasi ang tinanggap mo, hindi probationary life, eternal life. Okay, let me show you some of our verses na nagsasabi na ang salvation natin, because of the eternal life we receive, is 100% secure. Okay? Number 1, dahil sa eternal life na na-receive natin, our salvation is complete in all tenses. Okay, ano ba yung tenses? Past, present, and future. O look at this, itong sabi ng Bible. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me. If you believe in the one who sent Jesus, you believe also in Him. Tama? Ganun na naman kasimple yun. Ano ang sabi niya? If you believe on the one who sent me, has everlasting life, shall not come into judgment, but has passed from death to life. In the past, our past actually is already settled. Nag-pass na tayo from death to life. Whether you accept it or not, believe it or not, the moment you accepted Christ, you believe in Christ, etong nangyari sa'yo in the past. Ikaw ay nag-pass from death to life. You are now spiritually alive before you are spiritually dead. Di ba lagi natin sinasabi, Christianity is not about becoming a good person. Christianity is about a dead person becoming alive. Agree? Hindi pa tungkol sa pagbabagong buhay ang Christianity. Ang Christianity is pagkakaroon ng buhay. Hindi pagkakaroon ng bagong buhay. Kaya lang naiisip ng marami, ang Christianity is about behavior improvement. Christianity is about becoming a good person. Kasi ang madalas na ituturo sa church, magpakatino ka na, magpakabait ka na, umiwas ka na sa lahat ng tukso, ayusin mo ang buhay mo. Ba? Yun ang madalas naririnig. Okay? Naglobat ako? Hello, check. Pengi akong microphone. Kahit yung mic na lang. Okay. Ang tawag doon, temporary life. Okay. Hindi eternal life. Tingin kayo sa harapan. Okay? Nasaan na ako? Christianity, always remember this, is not about becoming a good person. Pakilakas mo ng konti, Brad, para hindi ako sisigaw. Christianity is about actually a dead person coming to life. Kaya ang sabi ni Lord, di ba? He who has the Son has life. So if you believe in Christ, whether you feel it or not, you have life. Maniwala ka't hindi, you have life. May life ka. Kaya lang naiisip ng marami na ang Christianity is about becoming a good person kasi nga, ang tingin nila sa church, pag nagpunta ka rito, babaguhin ang buhay mo. Totoo naman yon. Tapos pag hindi nagbago buhay mo, i-criticize ka na, atin ka pa dyan, tigil mo na nga yan. Hindi naman nagbabago buhay mo eh. Tumigil ka na. Di ba? Kasi ang tingin nila sa church, pagbabagong buhay. Christianity is not about becoming a good person. It's about having received the life of Christ. Nag-pass over ka from death to life. Ngayon, pangalawa, sabi sa Bible,
you shall not come into judgment. So in other words, our future is already guaranteed. You will not come into judgment. Merong isang araw na haharapin ng lahat ng tao pag namatay. And that is the judgment day. Tama? And Bible tells us, if you believe in Him, sabi ni Lord, if you believe in me, nag-pass over ka from death to life, and that is your past, and in the future, I guarantee you, there is no more judgment to you. You shall not come into judgment. Ang hirap, parang ayaw niyo maniwala. Kasi parang hindi kayo masaya. Hindi ka masaya doon. You shall not come into judgment. Alam mo kasi yung problema, pag binabasa natin itong verse na to, mabilisan. Hindi natin ninanamnam. Namnamin mo, lalo na kung may edad ka na, tapos marami ka ng sakit, o kaya kahit bata ka pa, pero mukhang tingin mo, hindi ka na magtatagal, meaningful sa'yo yung verse na yan. Believe me, mas magiging makatotohanan sa'yo ang verse na yan. Really? I will never come into judgment? Yes. Bakit? Because at present, meron kang eternal life. So, dahil sa pagkakaroon natin ng eternal life, hindi probationary life, that makes our salvation secure. Kasi, complete in all tenses. Yung past mo, yung present mo, even your future, sinagot na ni Lord. In the past, nag-pass over ka na from death to life. In the future, guaranteed na, no more judgment. And at present, meron kang eternal life. At yung eternal life, if mawawala siya, it has the wrong name. Hindi eternal life ang tawag doon. Kung mawawala. Probationary life. Temporary life. Tama ba? So, our salvation is complete in all tenses because of eternal life. Amen ba mga kapatid? Pangalawa, because of eternal life, our salvation now depends on Jesus. Naniniwala ba kayo doon? Ang salvation natin naka-angkla sa Kanya, hindi sa atin. Tingnan niyo, ito sabi ni Lord. Parang mali itong verse na to. I'm sorry. Mali yung nakuha kong verse. Basahin niyo na lang kung meron kayong verse. O meron kayong app. In John chapter 10, verse 28 hanggang 29. Let me see kung nailagay ko dito. Oh, baligtad, no? Okay, ito yung verse niya. Pero mali yung main point. Oh, ito yung John 28. Ito sabi dito. I give them eternal life. Pinaghirapan mo, binigay lang. Ang linaw naman eh. I give. And then, after giving you eternal life, anong pangako ni Lord? Eh kaso yung ibang nakikita, they will still perish. Eh ang linaw sabi ni Lord, I give them eternal life. They shall never perish. And no one will snatch them out of my hand. Now, listen mga kapatid. Ang sabi ni Lord, ang ibinigay ko sa inyo, eternal life, hindi probationary life. At dahil ang binigay ko sa inyo, eternal life, you will never, may emphasis doon, never perish. Kaya lang ang basa ng iba dyan, you can still perish. You will never perish. And then, anong sabi niya? No one will snatch you out of my hand. Now, listen mga kapatid. Hindi ka naligtas, you are not saved because you hold on to God. You are saved because God holds on to you. Hindi naman ikaw yung matindi ang kapit kay Lord at hindi ka bumibitaw. Kaya yung mga naririnig nating mga advice,
Huwag kang bibitaw kay Lord, huwag kang bibitaw kay Lord. Mali po yun. Kasi kung ikaw talaga ang kumakapit kay Lord, may posibilidad na bumitaw ka. Ikaw ang kumakapit eh. And since alam ni Lord yun, kaya ang ginawa niya, siya ang kumapit. Hindi ikaw ang nakakapit. Ngayon, kung hindi ka pa kontento at medyo sa tingin mo, pwede kang mabitawan ni Lord, bagamat malabong mangyari yon. Nagbigay pa si Lord ng pangalawang assurance. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. You see, hindi lang si Lord ang nakakapit sa atin, maging ang Ama. Dalawa na ang may hawak siya. So therefore, listen to this. Ang kaligtasan ko depends not on me. It depends on Him. Hinawakan niya ako. And sabi ni Lord, no one. And that includes you. Kasama ka ron sa no one. Yung iba kasi, oo, sabi ni Lord yan, no one can snatch you out of my hand. Pero paano kung siya na mismo, yung nagpupumiglas at gustong kumawala? Eh, no one nga eh. Including you. Andiyan ba tayo? Buti ko sinabi ni Lord, no one except you. Oh, di ba? Andiyan po tayo. Oh, sana malinaw yun. Ano? So, pangatlo, if salvation can be lost, Christ's work is incomplete. Okay, ito yan. Christ's work is incomplete. Ngayon, ito yung sabi ni Lord. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ang linaw ng sinabi ni Lord, no? It is finished. Tapos na. Okay? Hindi naman sinabi ni Lord na sinimulan ko. Bahala na kayong magtapos. Hindi naman gano'n, di ba? Now, yung word na it is finished, I have shared this before, plus this is, but this is, I believe, worth sharing again. Yung word na it is finished in the Greek is tetelestai. Everybody say tetelestai. Now, yung salitang tetelestai in the Greek has three usage, hindi lang isa. Meron niyang tatlong gamit. Okay? Kung ikaw ay may utang, ito yung una. Kung ikaw ay may utang, pagkatapos nakabayad ka na ng buo. Okay? In other words, fully paid. Halimbawa, ikaw ay kumuha ng hulugan na kotse, motor, whatever. Installment, 3 years to pay, 5 years to pay yung kotse. Pagtapos mo nang mabayaran yon, okay? Kung nung panahon na yon, nabuhay ka, tapos meron ng ganung usong loan sa kotse, pag fully paid ka na, bibigyan ka ng resibo, at pagkatapos, tatatakan yon. Tetelestai. Ibig sabihin nun, paid in full. The debt is fully paid. Nung si Jesus ay mamatay on the cross, ano yung binayaran niya? Our sins. Di ba sabi ng Corinthians, He died for our sins. So yung kasalanan natin, yung kanyang binayaran. At nang sabihin ni Jesus na, tetelestai. It is finished. Ang sabi niya, the debt is fully paid. Yung kasalanan actually sa Bible also sinanimos sa salitang death. Kaya nga 'di ba sa Lord's Prayer, forgive us our death. Tama? Naalala niyo? As we forgive our debtors. So yung word na tetelestai, sabi ni Lord, kumbaga sa may mga utang kayo at yung utang na yon ay mga kasalanan, binayaran ko ng buo. Hindi siya down payment. Fully paid. Tama? Now, yung pangalawang usage is this. Yung salitang tetelestai, ginagamit siya sa court system. For example, nakagawa ka ng crime, nasintensyahan ka ng 12 years to 15 years imprisonment. Kapag na-serve mo na yung sentence mo, at ikaw ngayon ay pinalaya na, bibigyan ka ng certificate na nakalagay doon, tetelestai. At maging yung seldang nilabasan mo, lalagyan din yon. Tetelestai. Nang ibig sabihin naman,
the sentence is fully served. In other words, yung mga kasalanang nagawa natin, nasintensyahan na. At si Jesus yung sinintensyahan. Ngayon, kung isang araw, pagdating mo ng langit, ikaw uli ay sisintensyahan. Alam niyo ang tawag doon? Maging sa human court, hindi pwede yun. Ang tawag doon, double jeopardy. Hindi ka pwedeng kasuhan ng 2 beses sa isang krimen. Naiintindihan niyo ako? Sige, palapakan natin si Lord. Sinintensyahan na si Lord eh. Okay. Last but not least, yung word na tetelestai also means the battle has fully won. Nung si Jesus ay sumigaw, it is finished. Okay? Parang sinasabi niya, siya ay isang sundalong lumaban sa gera, tinalo niya ang kalaban. Alam niyo sa Israel, o nung in ancient time, kapag kayo mga general, ay merong isang lugar na sinakop, no? Meron silang sinakop na lugar. Yung mga Roman soldier, may sinakop. Pagkatapos nasakop nila, natalo nila. Pag uwi nun, may sumisigaw nag-a-announce, Tetelestai! Tetelestai! Ang ibig sabihin nun, the battle has fully won. Yun yung usage nun. Kaya nung si Jesus ay sumigaw sa cross before he died, Tetelestai, para na rin niyang sinasabi, the battle has fully won. Tama ba mga kapatid? So Jesus was saying, regarding to sin, the debt has been fully paid. Regarding our judgment, the sentence was fully served. Regarding our battle against sin, against the devil, it has fully won. And so therefore, our salvation is secure because Christ's finished work, kaya nga finished is complete. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. So hindi mo natin inimbento yung, actually ilan lang yung verse na yan, kukulangin tayo kasi sa oras kung babasahin natin lahat ng mga verses that talks about our salvation is secure. Marami yan, nagbigay lang ako ng 3. Palagay ko naman sa 3 yan, you will be convinced that your salvation is 100% secure. Okay? So next week, resume tayo dun sa mga verses na ang dating parang nawawala ang kaligtasan. Marami yan. Nandiyan yung Lord, di ba? Sabi ni Lord, not everyone who calls unto me, Lord. Lord, nag-prophesy kami. Gumawa kami ng miracle. Nagpalayas kami ng demonyo. Ganyan, di ba? Napakarami niya. At yung vine and the branches na sinasabi doon na si Jesus yung vine, pinuputol niya yung mga hindi namumunga. Okay, marami pa yan. So I hope next week, excited ulit tayo to learn, magkaroon tayo ulit ng excitement to study and learn more about our salvation. Amen? Palakpakan natin si Lord.